Sa laro na nangyari sa Lakers kontra Philadelphia, sinabi na nagpakita pa rin talaga si LeBron ng isang classic vintage performance. Gumawa yan ng 29.7 rebounds and 6 assists sa game na yan. Tapos sa uling quarter pa, gumawa yan ng 10 straight points para masigurado ang panalo. At isa pa dyan, yung pagbasa nitong si LeBron sa mismong play sa last minutes na gagawin dapat nitong Philadelphia. Nabasa nito kung ano yung gagawing play ng Philly sa uling minutes na yan. Kaya sobrang dami ngayon talaga ang nagsasabi na dahil sa experience at veteran presence na binibigay nitong si LBJ, nakikita na iyan mismo ang malaking advantage sa Lakers na lalo na pagdating sa mga crucial at mga clutch moments nila. Sa game laban sa Philadelphia, may mga pagkakataon na ang regular offensive weapons nila hindi gano'n naging effective, tulad na lang dito kay Austin Reeves na nagkaroon ng off night sa game na yan. Pero dahil kay LeBron, hindi lang siya umangat sa scoring, ginamit niya yung kanyang experience at basketball IQ at presence para patakbuhin ang laro nila. May screening, ball movement at ball gravity para bigyan ng pagkakataon ang ibang teammates niya. Yung mga role player din, nagbigay dyan ng malaking ambag na mismong nagbigay sa kanila ng lift sa opensa pagpasok ng second half. Sa fourth quarter, may clutch play itong si LBJ at meron niyang 12 points sa quarter na yan at nag-take ng go-ahead 3-pointer at fadeaway jumper para ma-freeze ang laro sa dulo. Sinabi naman ni Redick na kahit nasa 40s ng araw itong si LeBron, nakikita pa rin na kaya nitong dalhin ng Lakers sa panalo, lalo na sa nangyaring laban na to kontra Philly. Kahit si Luka ang leading scoring dyan, sinasabi na ang clutch gene ni LeBron sa huling minuto ang isa sa pinakamahalagang araw, lalo na sa pag-stop nito sa play na inattempt ng Philly. Kaya sinasabi na sobrang effective pa rin nga raw itong si Lolo Bron sa rotation nila. Hindi ganun kalaki nga ang ine-expect, pero nakikita na pagdating sa IQ at veteran presence nito at pagiging superstar, malaki ang magiging pakinabang niyan sa Lakers. Advantage pagdating sa mga crucial at clutch plays nila, lalo na kung pumasok sila sa playoffs o semifinals mga pare ko. Kaya nakikita na kahit na hindi ganong kalaki pa yung maging impact nitong si LeBron pagdating sa offensive rate nila, lalo na sa points, nakikitang hindi yun malaking epekto para bumagsak ang offensive ratings nila dahil meron silang Luka Doncic at Austin Reeves na backcourt duo na kayang mag-provide at mag-contribute ng 30 plus points per game. Kaya yung veteran presence lang ni LeBron ngayon, isa na sa pinaka-importante dito sa Lakers na pwede nga raw panghugutan nila ng suporta para dito kay Luka at Austin Reeves at iba pang mga role player. Si Luka naman ngayon ang kasalukuyang naunguna sa all-time scoring. May average siya na 35 points per game. May magandang contribution din sa rebounds at assists, bahagi ng all-around game niya sa Lakers. Sa official na ranking ng Kia NBA MVP ladder, pati na rin sa odds boards sa Las Vegas, si Luka ngayon ang nasa ikatlong pwesto na sa likod ni Jokic at Shai Gilgeous. At sa tingin ngayon ng ilang analyst, kung mapapanatili nga raw ni Luka ang ganitong level ng laro at patuloy yung maganda at magdala to ng panalo para sa Lakers, may matibay na dahilan para maging MVP contender siya ngayong season. May dalawa o mas maraming kalaban sa MVP race si Luka. Mabigat na pangalan dyan itong si Jokic at SGA na may malakas na statistical at team performance. Kaya matindi yung kompetisyon para sa mga yan. Sa voting naman para sa MVP, hindi lang naman kasi numbers ang importante dyan, pati narrative, winning games, consistency ng player sa buong season. Yan yung pinagbabasihan. Kaya kahit maganda ang naging scoring title niya nun, nagtapos lang siya sa third place sa MVP race. Ibig sabihin may mga iba pang consideration ang voters bukod sa puro points lang. Sa press interview naman after nilang manalo sa Philadelphia, sinabi mismo ni Luka dyan na gusto niyang makuha ngayong season ang MVP title. Pero bungad niya dyan, sinabi niya rin mismo na hindi niya pepwersahin yung laro niya ngayong season para lang makuha ang title na yan. Dahil gusto niya lang na magpatuloy sa laro niya at magbigay ng mataas na numbers at performance sa Lakers. Meaning na mas gusto nga lang nito na mag-focus lang at huwag pansinin ang MVP ladder at hayaan nga lang raw niya na mangyari kung ano yung dapat mangyari sa kanya ngayong season.